Matagal na usapin ang issue ng climate change pero kamakailan muli itong umingay dahil sa babala ng ilang eksperto. Dito naman sa Pilipinas may ilang lugar na posible raw mabura sa mapa kapag lumala pa ang epekto ng global warming at climate change. Yan ang unang balita ni Darling Kai. Paano kung malaman mong ang inyong lugar maaaring mabura na sa mapa? Posible raw yang mangyari sa 2030 o 8 taon lang mula ngayon. Ilang bahagi ng Pasay, Maynila, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, Navotas, Malabon, pati Cavite. Malaking bahagi ng Bulacan, ilang lugar sa Bicol, sa Samar, Surigao, Davao at iba pang bahagi ng Pilipinas. Ayon yan sa mapa na ginawa ng Climate Central Organization batay sa pag-aaral ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC. Lumabas sa pag-aaral ng IPCC na kapag nagpatuloy ang antas ng climate change na nararanasan natin ngayon, maaaring uminit ng husto ang temperatura ng mundo. Matutunaw ang mga malalaking tipak ng yelo o glaciers at tataas ang level ng tubig sa dagat. Magkakaroon ng tinatawag na coastal erosion kung saan kakainin ng tubig ang bahagi ng lupa. Kaya may mga lugar na lulubog o mawawala sa mapa. Kasama sa mga delikadong lugar ang kinatatayuan ng bahay ni Nanay Editha. Halos 60 taon na siyang nakatira rito sa Barangay Palasan sa Valenzuela. Mababa ang kanilang lugar at malapit sa ilog kaya binabaha kapag may malalakas na ulan. Natatakot kasi baka magbaha ng husto. Di wala kaming mapupunta naman. Masdan ang nangyari sa isang lugar malapit sa bahay ni Nanay Editha. Ang dating palayan, mistulang ilog o lawa na ngayon. Early 80s, nakikita pa yung dyan, nakikita pa yung lupa. Pero after 90s, up to present, wala na. Hindi na nawala ng tubig? Kung hindi nga ho na itaas at ginagawa yung mega dike, kung hindi na itaas yung mga road namin, palagayin namin ganyan pa rin po mararanasan namin. Gumagawa naman daw ng paraan ng lokal na pamahalaan. Mga nagiging paghahanda ho namin dyan, nagkakaroon po kami ng ng paglilinis, kagaya po ng pag-awareness ng mga kabarangay namin na yung mga basura i-segregate, then itapon ng maayos. Lagi ring binabaha ang lugar ni na Lola Hermina sa barangay Saluisoy, May Kawayan, Bulacan. Tabi mismo ng ilog ang kanyang bahay. Tandang-tanda niya pa raw nang tumama ang bagyong Ondoy. Muntik na kaming nalunod. Malalim eh. Grabe yun eh. Bigla yung Ondoy, biglang yung tawag, biglang laki. Paano? 3 dam pala. May sakit pa yung mister ko nun. Diyos ko po. Akyat kami sa papag, naglagay kami ng mga upuan. Doon kami parang nabasa din kami. Basang-basa. Hindi malang saan ka pupunta eh. Kasama rin ang lugar ni Lola Herminia sa mga delikadong lamunin ng tubig kapag lumala ang problema ng climate change. Labis silang nangangamba kung mapunta tayo sa worst case scenario. Nakakatakot nga. Huwag naman ganun. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Ayoko pa, gusto ko pang matulungan mga apo ko. Ako po, Diyos ko po. Huwag naman po. May mga apo pa akong mga susubaybayan pa kung sakali. Sana huwag naman. Matagal na raw nagbababala ang mga eksperto tungkol sa climate change. Yung sitwasyon natin, lalo na ng Pilipinas, bilang isang bansa na vulnerable sa climate change, talagang malala. In fact, sinasabi nga ng Intergovernmental Panel on Climate Change na Code Red for Humanity na. Hindi na natin marirefute. Nararamdaman na raw natin ito ngayon sa pamamagitan ng extreme weather events gaya ng mas malalakas at mapanirang bagyo. At hindi raw maikakaila. Nangyayari ang lahat ng ito dahil din sa kagagawan nating mga tao. Sa pinakahuling report ng IPCC ngayong Abril, lalong tumataas ang global carbon emissions sa nagdudulot ng global warming. Yung 1.5 degrees na sinasabi,
Iyon dapat yung limit ng temperature. When we go beyond 1.5, mas lalo yung devastation na mararamdaman natin. Mahihirapan na tayo na i-reverse yung negative impact ng climate change. Kailangan na raw magpatupad ng konkreto at komprehensibong solusyon sa lalong madaling panahon. Dapat yung gobyerno magkaroon sila ng mas mahigpit, mas striktong mga pulisiya. Yung climate crisis, dapat ang approach natin ay sistema. Hindi natin dapat nilalagay sa balikat ng mga consumers yung pagbabago o para magkaroon ng climate action. Bilang lead agency para rito, aminado ang Climate Change Commission na kulang pa ang ating ginagawa para solusyonan ng krisis na ito. We have a national agenda for climate change adaptation and mitigation. Ito ay isang framework kung saan ang lahat ng sangay ng bansa ay nag-uusap at nagko-coordinate at nagpo-formulate at nag-i-implement ng mga polisiya. Pero, iisa ang sinasabi ng mga siyentipiko, environmental advocates, pati na ng pamahalaan. Hindi pa huli ang lahat. Ang pag-asa natin ay nasa Pilipino, nasa bayan. At kasama dito, of course, ang ating pamahalaan. Tayo bilang individual, syempre kailangang tumulong tayo, baguhin natin ang ating lifestyle, no? Yung maging mindful consumers. Kailangan maging aktibo tayo sa pananawagan sa gobyerno, no? Na kailangan ilagay natin ng maayos ang sistema natin. Iisa lang ang planetang ating tahanan. Wala naman na tayong ibang pupuntahan kaya hindi pa huli ang lahat. Kapag nagkapit-bisig tayo para solusyonan ang problema ng climate change, may pag-asa pa tayong gumising sa mas magandang bukas. Yan ang unang balita. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.